Napansin nyo rin ba mga kaibon? Dito sa probinsya, pagka medyo pahapon na, ewan ko kung ako lang nakakapansin dito pagka pahapon na, parang medyo may konting lungkot kang mararamdaman. Alam mo yun? Eto, partida, nandito pa kami sa crossing. Nasa crossing kami, dito sa area na to, paakyat ng bundok tong kabila. Pero pag umaga, parang energized ka. Teka lang, tanggalin ko to. Pero pagka hapon, parang nakakaramdam ka ng lungkot, parang, ewan ko. Kaya gusto ko naglalakad. Kung gaano ko ka-refresh sa umaga, medyo nag-iiba sa hapon. Pero nare-refresh ako pag naaalala ko yung mga comment na nagsasabing na-tuition nga sila, marami-rami. At natutuwa sila, baka nga naman hindi na sila ma-tuition. Ngayong nagbibigay na tayo ng maayos na kaalaman, di ba? So, ang Lovebirds and Color Genetics, parang ang dating, nagkakaroon ng mga scholar. Scholar dahil, sabi nga daw nila, kung matututunan nga naman yung mga talagang tinatyaga natin, parang scholar na, lalo na mga baguhan, dahil hindi na kailangan magbayad ng tuition. Sana nga ganun. And speaking of scholar at sponsorship, may nag-sponsor yata dito. Ayan. Ewan ko, nakikita nyo. Eto, rice cake. Eto, ang tawag dito actually sa Surigao, sayungsong. Ayan, sayungsong. Uy, si Kwate. Pure cacao. Napakaraming health benefits niyan. Kitang-kita ba? Ayun. Oo, ayun, si Kwate. Sponsored by. Hindi natin kakalimutan yan. Sponsored by, pasasalamatan natin, lalong-lalo na yung mga star senders. Solid at support. Chris Maneja, ayun, dahil yan nagsesend ng stars yan maya bawat vlog. Lately si Erwin Asuncion, galing. Nelson Faustino Balagtas, Ria Yangson, at bago-bago si Jam Mini Aviary, 20 stars ang sined nun. Parang sila yung nag-i-sponsor nitong ating sayungsong, rice cake o puto at si Kwate. And of course, huwag kalimutan natin si Ex-Farmers Flock. Abay talaga namang medyo generous na sumusuporta sa atin yan. Anyway, speaking of scholarships, eto, meron tayong gustong sagutin. Medyo maingay lang. Ewan ko kung naririnig nyo, no? Yo, nakita nyo ba? Styro. Ewan ko kung maganda kuha. Yung mga naglalako-lako dito sa probinsya ng mga isda. Ewan ko nakaka-relate yung mga taga sa probinsya. Naka-styro, iniikot-ikot nila yan sa baryo-baryo. Sabihin ko magkano presyo ng mga isda. Anyway, balik tayo. Ito yung mga tanong na medyo ayaw natin palampasin. Hindi pa to module 8. Ito yung mga simpleng tanong na kailangan natin. Teka. Si Kwate, brought to you by Star Senders and Ex-Farmers Flock. Pure cacao. Ayun na naman, yung mga naka-styro na yung. Sana nakita nyo. May tanong dito si Ronald De Jesus Obres. Ayan, Ronald De Jesus Obres. Sir, tanong lang po. Magkapatid na ibon, magkakapatid, pwede po bang pagparisin? Eto madalas talaga natatanong. Actually, hindi lang naman si Ronald De Jesus Obres. Ang dami nagtatanong nito, natabunan na lang. Nagkataon siya yung huling nagtanong, kaya binasa natin. Ronald De Jesus Obres ang tawag diyan. Kung magkakapatid, o kaya naman, anak sa nanay, anak sa tatay, yan, mga inbreeding na tinatawag. Kaya kahit na yung tito, tita pa nga, magpipinsan, medyo inbreeding pa rin yun. Pero ang talagang inbreeding, yung magkakapatid at anak sa nanay or anak sa tatay. So ngayon, bakit marami nagsasabing parang hindi dapat? In terms of, sabihin natin, biology or in terms of medically, or in terms yung health ng, hindi lang naman sa ibon, mapatao, nagkakaroon po ng tinatawag na inbreeding depression. Inbreeding depression. Ano ibig sabihin nun? Kapag mayat-maya, nagpaparis kayo ng magkakapatid, mayat-maya, nagpaparis kayo ng nanay sa anak sa tatay, yun. Nagkakaroon ng inbreeding depression. Ano yun? Una po, ang naaapektuhan, alam din ng mga veterano yan, fertility. Kadalasan, kumukonti itlog. At kung hindi man kumonti ang itlog, konti lang nagkakasimilya sa itlog. At konti na nga ang similya sa itlog, konti lang mapipisa. At dun sa napisa, after ilang araw, minsan namamatay. So,
So sa dalawa o tatlo na lang yung napisa, isa na lang maiiwan. Apektadong fertility, tsaka overall immunity ng ibon pagka nagkakaroon ng inbreeding. So ibig sabihin, humihina talaga. Meron pang isa, yung tinatawag na after a while, minsan malaki na, saka magkakasakit, tatamaan ng sakit. Kasi po, ang isa sa mga talagang dapat iwasan sa inbreeding, marami po kasing sakit, hindi lang sa ibon, again, sa iba't ibang hayop din po. Maraming mga sakit na recessive. O alam to nung mga marunong na ng mode of inheritance. Ibig sabihin ng recessive, hindi siya lalabas kung nanay lang ang may dala or tatay lang ang may dala. Lumalabas lang yun sa anak kung parehong dala-dala ng nanay at tatay. Ganun ang mga recessive na sakit. Excuse me po. Pero karamihan, kadalasan, ang mga sakit recessive. Meaning, hindi ka agad-agad lumalabas. Ngayon, kailan siya lalabas? Pag dala-dala ng nanay at tatay. Eto na ngayon, magkakapatid. Yun o, di ba? Magkakapatid ang pinagpares nyo. Malay ba natin? Baka may dala silang parehong sakit na recessive. Parehong sakit na recessive. Pag pinagpares mo sila, lalabas agad sa anak. O, di ba? O, hihina ka agad. O, after a while, merong mga sakit na after 1 year, saka parang mga parang sakit sa tao. Di ba? Minsan, papasok lang ang sakit sa tao nung, ayoko na magsabi kung ano masakit yun. Minsan pag pumalo ka na ng 40 years old, 50 years old, 60 years old, may ganun din sa ibon. O, akala mo napakalusog. After 1 year, papalo na pala yung sakit. Ayun, natitigo. O, yun yung mga recessive na sakit. Kaya hindi dapat yung inbreeding na tinatawag. O, di ba? Kaya yun particularly, overall health tinatamaan, fertility tinatamaan, ang immune system din tinatamaan din sa inbreeding kasi nga nako-concentrate. Instead na, kaya nga 'di ba, wag magkapatid, ipares mo yan sa hindi ka mag-anak halos. So meaning, kung meron mang daladalang recessive na sakit yung isa sa mga magkakapatid na yon, pag ipinares mo sa hindi kapatid, hindi ka agad-agad lalabas. Matatabunan kasi walang sakit na ganong klaseng sakit yung ipinares mo kasi hindi siya kamag-anak. Yun ang rationale kung bakit wag siya magkakapatid, wag mong ipares sa nanay at tatay. Bakit lagi nagiging tanong yan? Kasi nga po, alam natin, marami nagtatanong yan kasi hindi maiwasan magmamadali. Bakit magmamadali? Kasi nga yung mutation, karamihan din ng colon mutation recessive. So gusto mo ngayon, sasabihin sa iyo ngayon ng mga nakakaalam, kung nagmamadali ka bro, katropa, nagmamadali ka ba? Ipares mo kagad sa nanay o pagparisin mo yung magkakapatid. Tingnan natin kung lalabas kagad yung kakaibang kulay, kung may inaasahan kayong kakaibang kulay. O kaya naman, kung nabili nyo is mamahaling mutation, sasabihin nyo ngayon, bro, huwag ka na mag-ano. Kasi kung bibili ka pa dun sa kabilang katropa natin, mapapamahal ka eh. Pagparisin mo na lang sana, ibalik mo sa nanay, ibalik mo sa tatay. Pwede naman yun, hindi naman pinagbabawal yun, di ba? Hindi pinagbabawal sa sarili nyo kasi karapatan nyo yun, ibon nyo yun. Pero kung gusto mo ngang makasigurong healthy, as much as possible recommended na magtiyaga. Di ba? Ipares sa hindi ka mag-anak, lalo na sa hindi nga magkakapatid o sa magnanay at tatay. Ipares as much as possible sa malayong yung alam nyo hindi na talaga magkakamag-anak. Okay? So yun ang dahilan nun. Pero meron akong gustong banggitin. Meron din nagsasabi, sir, ang naman namin, ang experience naman namin wala naman, nangyayari naman parang wala lang, hindi nagkakasakit. Ilang beses ko nang ginawa, magkakapatid. Mukha namang matibay. Okay? Ngayon, ito lang ang sagot dyan. Totoo po yun. Nagkakataon meron. Bakit? Kasi malay ba natin kung yung parisan niya na magulang maganda talaga overall ang health, ibig sabihin walang kargang sakit, diba? Maayos talaga. So meaning yung mga susunod ng anak nila walang mamamanang sakit. Kaya minsan meron nagsasabing ganoon. In fact, nabasa ko sa Bajerigar book pa to nakalimutan ko si Binks ba. Anyway, nakalimutan ko lang, Bajerigar. Diniscuss niya to, sabi niya may mga nagsasabi pa nga daw yung mga pangarerang kabayo. Parang ewan ko kung galing ba sa UK o saan galing. 4 lang daw na o sa Arabia ba. 4 lang daw na na kabayo pinagpares-pares. O siba 4 lang So meaning magkakamag-anak yung mga anak noon, tinuloy pa rin nila. Wala naman daw naging nangyari o walang naging problema.
O nangyayari din po yun kasi nga baka yung apat na yun talagang napakalusog, walang mga daladalang sakit. So halos walang nadala ding sakit yung mga linyada nila. Lolo yung apo-apo-apuhan nila. So pwede rin yun. Kaya may nagsasabing okay lang naman. O, pero hindi ganun karami yun. Konti lang siguro. Alam naman natin kahit sa tao, konti lang siguro yung napakalusog talagang walang daladalang sakit. Kaya minsan sinasabi nila pwede. Pero ang ratio statistically medyo wag na mag-inbreeding as much as possible. Okay? O kung nasagot natin yung tanong at kung may kulang man clarify kagad kayo. Kasi 10 minutes na as much as possible kasi ayokong pahabain kasi pagka mahaba minsan ang focus ng mga kaibon natin medyo masyado na matagal. So, dun lang muna tayo. Actually, meron pang isang tanong na maaring tungkol din doon kay Mini Prince Aviary sa susunod ko naman na vlog. Pero ito, ang tawag dito actually is inbreeding depression sa tanong ni Ronald De Jesus Obres. So, kung meron pa pong tanong, anytime, comment lang at clarify. Hasta la vista!